See? See? Yan ah. See? Yeah. Hello. So, dati may ginawa na tayong ganitong video no, tungkol sa pader, no? So, dati pa, di ba sinasabi sa atin na pag sinabing simento o pader, mahirap putasin, mahirap makatakas dyan, no? Yun ang iniisip lagi, no? Mga volts. Pero actually, mga volt ngayon yari na sa titanium, no? O bakal. So, makapal na plate. Hindi na simento, hindi gaya dati. Pero dati simento lang, kala nila matibay ito. Pero, actually, kahit na maliit na maso lang or malaking artilyo, kaya na niya nang bumutas sa mga ganitong simento sa bahay, no? So maganda tong knowledge na to pagka na-trap kayo sa mga earthquake, no? building na nag-collapse, kala nyo naka-pin down na kayo, pero actually makakatagos kayo sa mga pader, lalo na kung basa. Kung basa ito, sobrang lambot na nito mga simento. Ang mahirap lang to sa simula. Sa simula siya kasi merong palitada. Yung palitada kasi yung parang halos purong simento na to. Yun na matigas. Pero ito kasi mixture na yun nasa loob eh. Mixture. Sometimes hollow pa. Diba kaya nga tinawag na hollow block? Kasi tinawag na hollow block kasi hollow ang loob niya. So kung yung gumagawa sa inyo hindi naman niya pupunuin na simento yun, magkakaroon ka ng isang malambot na block, hollow block. Tignan mo kung gaano kadaling anihin ng hollow block. Ayan, see? Oh. So, tignan niya. See? Malambot lang yung mga hollow blocks. So, yung iba nagtitipid. Kasi, alam nila hindi naman makikita sa labas. So, gagawin nila lalagyan nila ng dyaryo yung mga loob. So ngayon papakita ko sa inyo kung gaano lang kabilis itong palawakin. Actually nagawa ko ng isang side. So ito na lang, papakita ko sa inyo. Pag gagawin nyo to, dapat may eye protection, gloves. Yung maso maliit lang, parang malaking hammer lang. Okay. So gaano ba
gaano ba kalakas, tsaka ilang beses. Well, 10 times lang sa isang lugar bibigay siya. Tapos hindi siya kailangan ng power kasi mabigat na yung hammer itself. So ang gagawin mo lang dun sa hammer is to swing. Tapos yung gravity na ang magdadala sa kanya. Imagine mo kung mahaba pa yung hawakan nito, diba? It's powerful. Maganda to maliit para pakita ko lang sa inyo na in case of emergency, in case of earthquake, wag naman sana matabunan kayo sa isang building. May way, hindi yung nakapin lang kayo dyan, mag-aantay kayo ng rescue, diba? So may way, lalo na kung basa. Kung basa ito, kaya mo tong kamayin. Ganyan ang mga semento, yan ang ano, struktura ng mga semento. Pag sila nababasa, dudurog sila. So yan, ganun lang kadali. Ngayon kung ang mindset nyo, kung sa mind nyo na may pag-asa kayong makalabas sa gumuhong building, kalahati ng laban tapos na. Kasi ibig sabihin meron na kayong plano. So hanapin nyo lang pangkutkot. Basta iisipin nyo na yung mga pader ay hindi impenetrable. Amin na magandang ano nito, halimbawa dito sa kwarto mo dito sa building na to, nasaraduhan yung entrada, wala talagang way. Ibig sabihin, kung nasa isip mo na makakalusot ka sa mga pader, is half the battle na, kalahati na ng laban, tapos na. Kasi alam mo, nakita mo sa akin na kaya siyang butasin ng simple tools, no? Kung wala kayong martilyo, maghanap uli kayo ng isang bato. Kung makakita kayo ng mga batong ganito, ito, kung meron kayong mga ganitong makitang bato, tawag nila dito batong buhay o pumice. Pwede to, show you. See? Yan, see? One hand pa yun, may hawak pang camera. Pwede. Bato.